Ferntastic morning, everyone, and welcome to MTV. Matthew talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFern Nation. Let us welcome your hosts for tonight. iFern Diecast Car Club President and SFVP, Vinci Abella, together with our special mentor and host, Presidential Director Matthew Santizas. Iba kasi yung story mo, no? Ang unique ng story ni Matthew kasi ako 14 years na ako nag-networking eh. Bago ko matagpuan si iFern, nakasampung taon na ako sa iba't ibang kumpanya. Though hindi rin ako nakapagtrabaho, no? Pero kasi ako, lumapag pa ako sa mga maling kumpanya. Itong tao na to, from high school, straight networking. So wala ka naging experience magtrabaho. Wala talaga. Ever since, ang gusto ko lang kasi talagang trabaho nun talaga, maging piloto. Ang iniisip ko nga doon, parang di ako kayang pag-aralin ng mother ko ng pilot. Kung wala ako sa iFern, baka nasa Chowking ako ngayon, crew. Diba? Kasi I need to be a working student. No po. Lalo na ngayon, wala nang work yung mother ko. Pero nung bata ka, nakita ko na ipagdebate ka. O yun, student leader, ganyan. Kaya nga nag-aaral lang mabuti kasi gusto kong makakuha ng scholarship and everything. Yun lang. Yun lang talaga ang alam ko. Ano pinaglalaban mo nun? Ha? Ano pinaglalaban? Buhay ng patay. Diba? Pero ngayon, syempre, pinaglalaban na natin buhay ko tsaka buhay ng mga business partner ko. Diba? Diba? Yung buhay ng mga buhay. Diba? So, ikaw mula high school, straight networking. Yes. Anong tingin mo naging ito lang, side question. Anong tingin mo naging diferensya mo sa mga tao na nag-employed pa or may mga negosyo pang iba? Bakit kaya ikaw after 4 years, grabe yung resultang nangyari sa'yo? Kasi since nga estudyante ako, wala akong alam sa ganitong negosyo. Kung anong sabihin ng taong nakakaalam o taong mag-alaga sa akin yung mga grand uplines ko, sumusunod lang ako. Yun siguro yung pinaka-advantage ko. Kaya kung ako sa inyo, no po, kung meron kayong upline, swerte nyo. No, bakit? Kasi to, kung anong ipapayo nila sa inyo, hindi yan para ikahirap ninyo, hindi yan para ikalubog ninyo. So ako, ang advantage ko, my friend, that time, since wala akong alam sa ganitong negosyo, at wala talaga akong alam sa pagninegosyo, kung anong sabihin sa akin, yes lang ako. Hindi ka makakalinig sa akin ng no. Siyempre, dahil ba, Boy Scout to. Memorize ko pa yan. Oo nga yung gano'n. Ang scout ay, di ba? Hindi ko na-memorize yan eh. Mapagkakatiwalaan, matapat, matulungin, mapagkaibigan, yun, di ba? Yan ako before my friend. That's my chapter 1. Yan ako nang galing. Dahil mo rango. Ngayon, ano na yan? Field manager, senior field vice president. Yes, tama. Pero, syempre, dahil bata ka, sino naging prospect mo? Dahil nga bata ako at wala naman akong network, mga estudyante. Sabi nga, don't prejudge my friend eh. Ang mahirap kasi sa mga business partner natin ngayon, nag-iisip agad. Ang advantage ko lang, nung nagsisimula ako, wala nga ako isip eh. Wala nga ako alam eh. Huwag ka nang mag-isip. Laban lang ng laban, sunggab lang ng sunggab. Correct. Diba? Kahit pa bata yan, pag mabuhay mo yung pangarap niyan, kayang manghiram niyan. Di ba, 12,990 na package ngayon. Yes. Manghiram niyan ng tag-1,000 sa ninong niya. Sa 8 ninong, sa 12 na ninong niya, makakapay niya ng 12,990. 11 lang, my friend. 11. Baka mas very joke lang. 11,990 pala. Sorry. Baka biglang, Wag. may ano pala, nung package increase bigla, di ba? May tax pala dito. So, 11,990. So, don't prejudge kasi. Huwag na mag-isip. Laban lang ng laban, sunggab lang ng sunggab. Naalala mo ba yung first pay mo? First pay-in ko ito. Kasi nga, ngayon, fake it until you make it eh. Before, fake it until you make it. Ito di ko naman sinasabing gawin nyo. Ang first pay-in ko talaga teacher ko kasi gumaling. Pero kaya ko siya napapayin kasi produkto. Pero yung pay-in na dahil sa negosyo, ito yung ikukwento ko. Pandemic! Lahat hirap! Kami din naman hirap ng pandemic eh. Diba? Pero sabi nga, fake it until you make it. So, syempre, lahat ng tao nag-online, online lahat. Ultimo yung pambayad ng kuryente. Thank you, iFern, dahil sa'yo may pambayad ako ng kuryente. Diba, yung dashboard, yung income ng ibang tao, ipopost ko. Everyday may post ako. Diba, hanggang sa may nagtanong sa akin. Pakinggan nyo to, maganda to. Barangay health worker, BHW, 300 pesos yung allowance everyday. 2,000 ang sweldo a month. Ito sabi niya. Yung anak niya kasi batchmate ko, ahead sa akin ng 1 taon. Diba ito sabi niya, Matthew, papasok ako sa iFern. Pinresentahan ko in everything. Bakit? Kasi gusto kong pag-aralin yung anak ko sa UST. Mag-architect kasi. And hindi ko siya kayang pag-aralin pagka BHW lang ako.
Alam mo kung ano binayad sa akin? Tigli 5 piso. Grabe. 9.5 that time ang package. Binasag niya sa harapan ko. Alkansya niya. Ito yung ipon ko. Ipapasok ko sa iPern. Tulungan mo ko. That time, ang aim ko lang naman sana kumita eh. Kaya lang, nung narinig ko yung sinabi niya, tulungan ko siya. Para nagkaroon ka ng obligasyon. Para nagkaroon ako ng obligasyon bigla. Parang ang bata ko naman para magkaroon ng obligasyon. Doon po nagsimula. Na ang negosyo pala natin, hindi lang tungkol sa pagkita. Diba? iPern, we change lives nga eh. Dapat may natutulungan ka. You need to know what's your purpose. Yes. Yung purpose makatulong. So yun yung unang pain ko. Ngayon, BHW pa din siya. Full-time siya, pero hindi sa network. Malakas mag-retail and everything. 'Di ba? Pero ngayon, proud to say, no po, walang hinto-hinto. 3rd year na yung anak niya. Wow. So isang taon na lang tapos na. BHW siya, 'di ba? So sa retail, kumbaga doon kasi siya nakakakuha ng sales eh, doon sa pagiging BHW niya. So ganun, my friend. Yun yung una kong pay-in. Binasagan ako ng alkansya sa harapan. Eh kung pre-judge ko, walang pang pay-in yan, di ko nakakausapin. Eh di wala akong unang pay-in ngayon. Walang nagtap sa puso ko, kailangan may purpose pala yung negosyo. Walang ganun. Parang yung di ba, street sweeper, nasikat na sikat. Ayan, dito. sakto, dumating eh. Ayun pala, Street di ba? sweeper, Di ba? dumating. Di ba? Di ba, naisip kita. Eh kung Kahit di mo ako naiisip, naisip kita. Yes. Eh kung ginad siya ng apply niya, street sweeper lang yan, anong ipang PPA niya sa akin? Diba? Wala nang street sweeper ngayon na naka Mercedes-Benz. Yes. Ay, my friend, may naalala kong kwento. Kwento mo nga to. Naalala ko, inalok ka daw, nasa MRT ka ba? Di ako sure asan ka exactly. Basta daw, nasa presentation ka ata, tapos inalok ka ng Mercedes-Benz. Oo. Tapos, umuo ka daw agad. Wala nang Sinong kausap mo nun? Dahil nga, itong pinaka-dapat yung matutunan ngayon sa mga nakikinig, pati sa mga televiewers natin. The secret is trust. And wag ka nang mag-isip, yes ka lang ng yes dapat palagi. Yes. Kasi walang ituturo na mali sa'yo. Kaya ka babagal kasi isip ka ng isip. Wala ka. So, lack of a better word, wala nga tayong isip eh. Kasi kung may isip tayo, mayaman ka na ngayon. Tama. Hindi mo pa naiintindihan yung mga bagay-bagay, kaya hindi mo pa naabot yung pangarap mo. At hindi mo pa kayang isipin yung dapat mong maisip para maabot yung pangarap mo kasi wala pang nagtuturo sa'yo ng mga pangarap mo na naabot na nila. Yes. Ngayon, dahil naabot na ng mga tao, yung mga kasama ko dito, naabot na nila yung pangarap ko, kaya yes lang ako ng yes. So yung sinasabi ni Ap Vinci, nung nag-100,000 na ako, nakaipon ako, ang pangarap ko lang naman, biyos. Magkaroon lang ng sasakyan para panglatag. Okay? Ang pera ko nun, 650,000. Nakaipon ako nun, my friend, 650,000. Ilan taon ka niyan? Magto 20. Kasi 19 ko nakuha yung first car ko eh. Magto 20 ako. Sino may 650,000 sa bangko ngayon sa inyo? So, sa iPhone na yun, nakinita ko yun sa iPhone. So, ang dream ko lang naman, Vios. Okay, Vios. Habang naglalatag ako sa isang school yun, my friend, di MRT. School. Biglang may tumawag sa akin, upline ko. Si Apnomi. Hello, Grand Upline. No po. Hi, Nay. So, Matthew, mayroong sasakyan dito si Sir Tom. May pera ka ba? Gusto mong kunin? Hindi ko tinanong. Anong tatanungin nyo? Kung halimbawa, nag-offer sa inyo ng sasakyan, ano una yung tanong? Magkano? Pangalawa, Ano unit? anong sasakyan? Tama? Magkano? Anong sasakyan? Anong brand? Brand nyo ba? Yan ang mga tanong, di ba? Nung sinabi sa akin, Matthew, may sasakyan dito si Sir Tom. May pera ka ba? Alam mo kung ano sagot ko? Yes po, meron ako. Gusto mo kunin? Yes po, gusto ko po. I never ask how much. What brand? What brand? Ang expect ko nun, Vios lang ha. Hindi ko in-expect, hindi ko tinanong anong kulay, anong year model. Basta nag-yes lang ako. Kasi hindi naman i-offer sa akin kung papabayaan ako ng mga taong nag-aalaga sa akin. Tama. Hindi ibibigay sa akin ni Lord yan kung halimbawa di ko kaya. Magulat-gulat ako, sige bukas, punta ka sa office. Nandyan na yung sasakyan. Idalin mo yung pera mo kung magkano yung pera mo. So, syempre, hindi naman sinabi kung magkano. Dito na lang ako nag-withdraw. Kinabukasan, pagpunta ko dito, nagulat ako, Mercedes-Benz pala yung brand new car ko. At ang malupit, di siya marunong mag-drive. Yes, di ako marunong mag-drive. Yung iba ay upline. Paano mag-aaral muna ako mag-drive? Paano ka matututo kung wala ka pang sasakyan? Tama. Diba? Mahirap ibang gayong hindi iyo. Yes. Tsaka, kung hindi sa'yo, di ba? So yan, first car ko, yan yung storya ng Mercedes-Benz. Yes, upline is the key. At nung unang nilabas ko to, ang unang pay-in niya, ewan ko, Upjoy, kung may picture ka dyan, nilagay ko sa, yung sasakyan, di ba mayroong yung sa gitna?
Ang unang pay nito, 1.5 million. Unang latag, paid cash. Wow. Yan na ba yung co-op days na yan? Hindi pa. Teacher pa lang yun. Kaya yung mga co-op, my friend, yes, okay yung mga co-op na yan. May co-op tayo. Pero hindi nyo pa na-experience yung bibihira pa lang yung yung pay-in dito sa mga co-op namin na isang presentation, family account. Malaki na sa kanilang 7 ngayon. Diba? Pero nung nagsisimula ako, wala pang co-op, kaya ko nang bumenta ng 1 million sa mga teacher pa lang. Teacher pala. Ano yun, naglo-loan sila? Yes, naglo-loan sila. Swerte nga ngayon, may co-op na. Diba? Pero on the other hand, yung mga walang co-op dito, isa lang yung co-op sa market natin. Yes. Lahat pwede. Correct. Bakit? Lahat pwede mong mapaglabas ng pera basta na-open mo yung puso't isipan na pwedeng mabago yung buhay nila. Kaya nga dapat kaya nga sabi namin dapat malinaw ang purpose nyo. Correct. Diba? So yan yung storya, my friend. Nagsimula sa Alcancia, no? Na binasag sa harapan mo. 'Di ba? From there nagkaroon ka ng obligasyon Yes. hanggang sa makarating ka diyan. Yes. Tapos mga estudyante, my friend, yung ito pa mahirap, my friend, dito sa mga Estudyante. bagong downlines natin eh. Ay, 10,000 lang yung check ko, maliit, ang hirap i-post. Diba? Doon pa lang sa maliit, hindi ka na marunong magpasalamat, paano ka pabibigyan ng malaki? Yes. Diba? When I was starting, the reason bakit ako nagkaroon ng mga maraming, yun yung mga una kong downline. It's all about captioning, it's all about how to make things positive palagi. Diba? Yan yung una ko mga downlines. Una ko check 6,000, 7,000. Post mo yun. Face shield days pa to, no? Oh, facial days pa yan. Post mo yun. Ang problema sa inyo, nalilitan ka eh. Bakit? May nagsimula bang malaki agad? Ngayon na lang yan kasi nga may nag-guide. Swerte nyo nga kung unang check mo, 100,000 na kaagad eh. Kasi may nangyayari ng ganon. Yes. Pero when you're starting, diba, ganyan talaga. Wala namang nagsimulang malaki. Yes. So, ganyan ako, my friend. Yan sila mga napapapain ko. Unang check kong pinupost, 3,000, 4,000. Sino ba yung mababaliw sa 3,000, 4,000 a week? Puro bata. Oh, puro mga bata, mga teenager. Ang mababaliw sa 3,000, 4,000 mga estudyante. Pansin ko, my friend, mahilig ka sa mga may kulay buhok, ha? Oo. Yan yung mga kapitbahay namin, mga estudyante. So yung 3,000, 4,000 check ko, my friend, nababaliw mga estudyante. Hanggang sa nag-PA yung mga estudyante, naging 10,000, 15,000 na extra income, nababaliw na ngayon. So, lack of a better word, sorry sa word na nababaliw na-inspire. Yes. Okay? Na-inspire ngayon yung mga teacher kasi grabe, 3,000 lang sweldo ko. Ang net pay ko, 3,000 na lang. Si Matthew, may 15,000 na cheque. Ano kaya yun? Nagtatanong sila. Imagine niyo that time, yung mga napapapay namin. Ito guys, tingnan niyo yung mga unang downline ko. Sa tingin niyo ba may pera sila? Wala, lahat yan ginawan lang din naman ng paraan. Naka 3 accounts, no? Oh, 3 accounts yan, 3 accounts. Kung kaya nilang gumawa ng paraan na wala namang mga trabaho yung mga yan, bakit kayo? Hindi nyo kayang gawan ng paraan. Yun yung isipin nyo palagi. Kahit sino pwede maging prospect. Ang taong magpapayaman sa'yo, baka hindi mo pa kakilala. Yes. O baka yung taong magpapayaman sa'yo, na sa paligid mo lang, hindi mo lang pinapansin kasi. Nung nasisimula ako, my friend, dito lang ako magpapasalamat sa gobyerno natin. Buti na lang may Corusel. Alam niyo yung Corusel? Yung bus lane, libre yan dati. Tapos 45 minutes from Monumento to Show Boulevard. Nandyan ka na o 30 minutes kasi ang bibilis magpatakbo. Diyan ako sumasakay. Buti na lang libre. Bakit? From dito sa office, lalakad ako, pipick up ako ng package 14 accounts. Bit ko isang package sa kaliwa, isang package sa 7-7. Tapos naglalakad ako. Tapos habang naglalakad ako from office papuntang Mega Mall, sabi ko, once upon a time, magkakasasakyan din ako. True to God, nagkasasakyan ako. Unang sasakyan ko, Mercedes-Benz. Ayan nagko-commute kami ni Upjoy. Dagdag ko rin, no? Kaya importante i-document mo, eh. Yes. 'Di ba? Wala ka bang resulta ngayon, document mo. Yes. Kasi you'll never know. Yes. 'Di ba? Paano pag pumutok ka na? Imagine my friend yan. Kaya kong bitbitin lahat yan from dito to Mega Mall nang naglalakad. Kasi nagtitipid pa ako that time, my para friend. Para ka ng pinako dyan, my friend. Kung hindi nga, my friend, ang ginagawa ko yan, yung iba, iniiwan ko muna pumunta ko umaga. Iwanan ko muna dyan sa office, babalikan ko mamayang gabi yung kalahati. Kasi libre carousel eh. Libre carousel that time, tsaka pwedeng magbalik-balik, ang bilis lang. Kesa ipaship-ship mo, di ba? Oo. Actually, ko, yung downline ko na estudyante na din, nakita ko na nag-pick up siya ng, may sasakyan na ako dito, medyo maganda na income. Talaga ako nung nakita ko ako sa sarili ko. Pwede pa lang ipaship yung produkto, mauna yung lalamove, tapos magkano lang pala bayad. Kasi nga tipid na tipid eh. Tapos nakita ko yung downline ko, yung isang estudyante kong downline, pumunta siya dito,
nag-pick up siya ng 21 accounts, pinalalamove niya ang bayad 200 pesos o 120 pesos lang sa Lalamove. Sabi ko, pwede pala yun. Ba't hindi ko siya naisip noon? Talagang bobo talaga ako. Nagsisimula ako. Oh, thank you, bobo ako. Kasi nga, dahil nga sa pagkabobo ko, yan, lahat ng tinuro sa akin, yes lang ako. Una, advantage nyo na po agad yung edad nyo. Yes. Kasi hindi kayo babatain. Yung chapter 1 namin, sa chapter 1 ninyo, ibang-iba na. Yung chapter 1 namin, yung kakilala namin, lahat walang pera, pero napaglalabas namin ng pera. Kayo, Paano yung proseso doon? tsatsagain mo talaga. Minsan nga, Paano ka nila sineryoso? Kasi syempre, bata ka. paano sineryoso? Oo. May tips ka ba sa mga bata dito na paano ka Habang tumatagal kasi, my friend, umaangat yung level ng mga nakakausap mo eh. Siyempre, yung unang seryoso sa akin noon, yung hindi naman, lack of a better word ulit. Yung hindi naman gano'n nakakaangat-angat sa buhay, sila yung unang naniniwala sa akin that time. Correct. So habang nagkakaresulta, paangat ng paangat yung level ng mga taong nagtitiwala sa amin. Plus, may guidance din ako ng mga grand uplines ko. Siyempre, sinasamahan nila ako. Tapos, hindi man maniwala sa akin, naniniwala doon sa kasama ko. 'Di ba? Kaya importante din yung support ng upline ninyo. Third party. 'Di ba? Tapos, aside from that, my friend, kung malinaw sa'yo yung purpose mo, hindi ka mahihiyang mag-share. Kasi una pa lang, kung halimbawa, wala ka pa ngang resulta, tapos pag nag-share ka, nahihiya ka na kaagad, paano pa maniniwala yung tao, wala ka na ngang resulta, di ka pa confident? 'Di ba? Yun ang problema. Baka, naku po, maraming namamatay sa baka. 'Di ba? Inaatake po pag nasobrahan sa baka. Ano lang, you must have a confidence na maniniwala sa iyo yung tao kasi hindi mo naman aim pagkakitaan siya eh. Ang aim mo matulungan siya by health purposes or by business purposes or financially. 'Di ba? So dapat malinaw sa iyo yung purpose. So paano ko na-encounter? Ano lang, confidence lang ako. Hindi ko iniisip na i-reject ako eh. Kasi i-reject man nila ako, lack of a better word, sa isip ko, minumura ko na sila. Sasabi, pasensya na po ah. Sino yung mga nang-reject kay Up Macho dito before? Ito yung nasa isip ko, di ba? Naku, syempre pag kinausap mo, isiniisip nyo kasi baka ma-reject. Ako hindi. Kung i-reject man ako, okay lang, nakangiti ka pa din. Pero sa utak ko, pasensya na po ah. Di ba? Kasi unang-una, hindi naman ikaw kasama sa package. Tama. Ano ba binibenta mo? Yung opportunity. Correct. Yung negosyo, kasama ka ba sa 11,990? Hindi. O bakit ka ma-open pag nireject ka? Tama, ibig sabihin, tinanggihan niya yung opportunity ng dala mo. Yes. Kaya nasa isip ko, mamamatay kang mahirap. So, lack of a better word, pasensya na po. Hindi ko naman siyempre sasabihin sa kanila yun. Nakangiti nila. Pero habang nakangiti ako, pinagpraktisan lang kita. Pag yumaman ako, magpapasalamat ako sa'yo kasi ikaw ang dahilan bakit ako gumaling. Yes! Diba? Kaya siya tinawag, kaya hindi siya prospect list. Tawag doon, practice list. Practice list. My friend, kung imagine mo kung nung pandemic, my friend, makwento ko lang, so yung dami ng rejection, di mo talaga mabibilang. Ito. Ano yung ano? Hindi naman sa dinamdam mo, no? Oo. Pero ano yung hindi mo makakalimutang reject? Yung talagang medyo sakit to ah. Medyo na-hurt ka talaga yung medyo grabe yung words itong prospect na to. Actually, my friend, ito ngayon, di ko nga alam kung abnormal ba ako o ano. Yung tanong na yan, maraming beses na tinanong sa akin yan. Ano ba yung pinaka hindi mo makakalimutang rejection? Halos wala akong maalala. Pero it doesn't mean wala akong rejection. Sobrang dami kong rejection. Alam niyo bakit wala akong maalala? Kasi nga, I didn't take it seriously. Yes. Pero kung pipilitin ako magbigay, meron. Kung pipilitin ako magbigay, meron. Nandito ba? Wala siya dito, wala siya dito. Meron akong kasama, meron akong business partner na nag-offer sa isang seaman, tapos tinanggihan siya. Minaliit and everything. Kung ano-ano yung binanggit, kung ano-ano yung sinabi. Kapitbahay namin. 'Di ba? Nung nagkaroon ako ng Mercedes-Benz, doon niya sa store, una kong pinarking yung Mercedes-Benz. 5 na sasakyan ko, kada pupunta ako doon sa lugar namin, doon ako nagpa-parking sa harap niya ng store. Eto tanongin nyo, inalok ko? Hindi. Kasi naging ganito ako kahit wala siya. 'Di ba? Kaya wag niyo isipin pag nireject kayo, baka hindi sila yung taong tutulong sa'yo para maabot yung pangarap mo. 'Di ba? Pero kasama sila sa storya mo. Kaya sorry my friend, no, ay magsusorry ako kasi wala akong may kwentong sobrang grabing rejection. Pero it doesn't mean marami akong rejection. Pero dahil nga hindi sila importante sa akin, hindi ko na sila maalala lahat. Kasi baka dito, my friend, no, o sa studio audience natin, baka may na-hurt. Baka akala niya na siya lang yung nare-reject. 'Di ba? Kasi syempre baka hindi sanay. No, dahil nga
Hindi ka tulad mo, estudyante. Kumbaga, tanggap mo na ma-reject ka. 'Di ba? Bata ka. Baka kasi may mga nag-join sa iFern or sa industriya kasi baka may ibang kumpanya. Hello! Welcome to iFern, no? Yes. Baka mamaya, alam mo yon, manager ako eh. 'Di ba? Tapos nireject ako, dinadamdam. Yes. No, so normal pala ma-reject. Normal, my friend. Kahit normal. sino ka pa. Kahit sino ka pa, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, mare-reject ka. So, lahat nire-reject. It so happen, gaano mo tatanggapin sa sarili mo na ang rejection ay parte ng buhay. Hindi nakakamatay ang rejection. Nakakamatay yung pag hindi ka gumalaw dahil natatakot ka sa rejection. Yun ang Yes. nakamamatay. Correct. Eto na, nagkaka-pay in ka na. Yes. 'Di ba? Nagsimula ka sa Mercedes-Benz. Yung iba kasi, 'di ba, minsan, parang dyan, hihinto na dyan eh. Oo. Okay na to. Meron naman May na akong, sasakyan na ako. may sasakyan na ako. Wow, may relo na ako. Oo. Kailan pumasok yung Sir Tom Matthew mentorship sa buhay mo? Kasi ano yan? Kasi ako naalala ko pa eh. Clear pa sa akin kung kailan talaga ako na-handle ni Sir Tom. Sa'yo ba? Ano ba? Naaalala mo ba yung moment na yung talagang naramdam mo na bumaba na siya sa'yo? Okay. Actually, yun yung isa sa... Hello, Sir Tom. Hi, Sir Tom. Hindi ko alam kung nasabi ko na to kay Sir Tom. Ito yung goal ko noon. Doon kasi may Cheque Chica. Yes, yes. May Cheque. Yun ba tayo sa kabilang building noon that time? Wala pa. Kada Wala pa ata ako nun. Nandito ka na noon. Kada may 100,000 na cheque, babasahin ni Sir. Okay. No, wala pa akong sasakyan nito and everything Nung una ako nag 100,000. Pumunta po ako ng Leyte noon. Sa Leyte sa Leyte, Tacloban, Samar ako nag-network noon. 18 years old ako that time Wala pa pong kapera-pera. Na po, unang 100,000 ko doon ko kinita. Binasa ngayon ni Sir Tom. Yung excitement ko nung tinawag ako ni Sir Tom sa harap tapos in-interview niya ako, ewan ko kung naalala ni Sir Tom, natuwa ako nung in-interview ko ni Sir Tom. Kaya every mag-i-in cash ako, nag-goal ako na 100,000. Gusto ko mabasa ni Sir Tom yung pangalan ko. Tapos, syempre, may downline na makikinig. Kumbaga, yes, nakatipid ako ng bridging. Galing pa kay Sir Tom. Diba? Pogi points. Pogi points. So, na-inspire ako. Gusto ko binabasa ni Sir Tom yung pangalan ko that time. So, doon na nagsimula. Hanggang sa nakikilala ko ni Sir, every twice a week, nababasa niya yung pangalan ko kasi may big check ako, nakaipon. Nung nagkaroon lalo ng Mercedes-Benz, nakakonect na ako lalo kay Sir Tom talaga. Doon na, kaya blessing talaga sa akin Pero yung nung Mercedes-Benz. panahon ng Tarlac Days, hindi ka pa nakakalapit kay Sir Tom. Hindi pa. Ano pa Ito lang? yung mga panahon yung bumababa sila ng helicopter. Oo, yan. Hindi pa kayo close si Sir niyan. Hindi pa. Picture pa lang, di ba? Wala talaga magic, no? Walang magic. Lahat may proseso. Yes. Lahat may proseso, lahat may kwento. No. Kaya yung mga nagmamadali dito sa mga viewers natin, madaling-madali kayo sa risk. Tama yan, magmadali ka. Pero ang tanong, yung pagmamadali mo, sinasabahan mo ba ng trabaho? Yes. Correct. Kasi kung nagmamadali ka, tapos kulang ka sa trabaho, huwag ka na magmadali, matulog ka na lang. Diba? Kaya madali ka ng madali, di naman kumikita, di naman ganyan. Ang tanong, nagtatrabaho ka ba? Tama. Diba? Trabaho ka muna para bumilis yung resulta mo. Yes. Yes, my friend. Yan. Sorry masyado tayo seryoso. Passionate lang. Kaya wag ka didikit dito pag naka one account ka, mabebenta mo yung bahay at lupa mo eh. Palakpakan nyo naman si Ap Macho. Grabe, no? Iba talaga pag ang resulta mo ay recorded. No? Yes, talaga. yes. Kaya kayo guys, okay lang ba starting today, I-record. record nyo lahat ng Yes. mga journey ninyo. Tsaka boss, ang mahirap my friend, nasa cellphone lang nila lahat ng picture nila Yes. Kasi nahihiya. Ang liit daw, paano ka bibigyan ng malaki kung sa maliit nahihiya ka na. Diba? Ano yung hindi mo makakalimutan? Hi iFern Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.